Matrabaho lang po ito pag ganito. Matrabaho lang yan, ah. Pero okay lang. $900 na siya. 700 po. 700. Yan, lalagay niya ulit. Saan po tayo? Dito. Ilang grams naman yun? 100 po. 900. Ayun, ang laki. Ang laki na po. Nail. 900 grams. Ito. Ah, magbuhay pa. Lunch. De-dessert muna. Nag-dessert. At home na at home. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Palapit na ang agribusiness How It Works Grand Meet and Greet August 18, 2024 sa Gazebo Royal sa Quezon City. Makakasama natin ang mga special guest speakers. Ronald Mascareñas, former president ng Chooks to Go. Guido Bagsik ng Gid Bagsik Rice Mill. William Tew Lim ng Mega Sardines. Jomar Hizon ng Pampangas Best. At syempre, ako po, Buddy Gansenya para sa Agribusiness How It Works. Gusto naming magpasalamat sa ating mga major sponsors. Crispy King, sarap, busog at budget. Amo, ako'y magsasakang organiko, itaas ang ani, ibaba ang gastos. Agridome, empowering you with digital agriculture. Tuburan Coffee, handpicked and roasted with love. Rural Bank of Angeles, your rural bank of choice. One Sky Haro, basta aluminum, One Sky. Don Benitos, ang pambansang kasava. Greenland Organic Fertilizer, katuwang sa pag-asenso ng magsasakang Pilipino. Bulacan Dragon Fruit Depot, source of quality dragon fruits and planting materials. And we would also like to thank the following. Romsol by Rumen Nutrition Solution. Pampangas Best. Mega Prime Foods. Godel by JCG Marketing Group. Sandoval Best Farm Fruits. Razons by Glenn. Don Ricardo's Lechon. Agrimac Philippines. Allied Botanical Corporation. Tate Aqua Feeds. Don't forget to register. Strictly no walk-in. Agribusiness How It Works Grand Meet and Greet August 18, 2024, Gazebo Royal, Quezon City. Ayan, Sir Paulo, i-discuss natin yung
Diba na-mention natin gaano ka-importante yung water, Parameters. yung water parameters. So, Ano natin? sige sir, i-discuss lang natin sir yung basic Ah, ah. lang. So, we have two things sir. Number one, mainly yung salinity ng Salinity. water. Alright. So, yung crabs natin, yung optimum level na water parameter nila is around 15 to 25 ppm, parts per million. Ngayon, dapat yung sa system din within 15 to 25. So, dito sa farm namin, usually yung range namin is 18 to 20. So, to check it, we use the refractometer. Ito, yung tinatawag na refractometer para ma-check. So, sige, check tayo. So, kahit saan yan dyan, sa within the whole system? Yes. So, kukuha lang naman tayo ng sample water dun sa system. So, for example, yan yung water. Kukuha lang tayo a bit. Then, papatak lang natin. And we are going to check kung ilan yung yung water parameter niya. So, like ito. It's around 16. Pero it's good. You can check. Sa may ilaw, sir. May number sa right side. Hindi nyo nakita, sir? Nakikita ko. 1,000, diba? Yeah. Yung nasa right side, yung 20, 10, 20, 30, 40, 50. Oo. Ayun. So, yung white, tsaka yung blue, siya yung maghihiwalay. So, yung white yung level natin, nung salt. Nasa around 16, 17 siya ngayon. So, ito yung importante natin. Like ito, 16 siya, mababa. So, mag-a-adjust kami. Mag-a-adjust okay. kami ngayon. Sa tataasan. Tataasan namin ngayon. Tulad nung salt na pinakita. Number 2, check natin kung may ammonia level, yung ammonia level nung crab. So, we're using parang test kits dito eh. So, dito sa test kits namin, kumukuha lang kami 5 ml. So, up to this level, 5. Then, in test kits, there are 2 bottles para i-test. Ito yung pinaka-importante kasi dito natin makikita kung may okay yung water mo hindi. So, 8 drops. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dapat yung optimum level natin dito is 0 or 0.25 ppm. 1, Ito yung ammonia. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anong pinagkaiba nung dalawa na to? No, solution sir siya. Dapat magkasama. Okay. So, the bottle 1 and Bottle 1 and bottle 2. Yes. So, ngayon sir, mag-aantay lang tayo several minutes. Ito yung scorecard natin. So, aantay natin siya kung nasan siya. So, ngayon, dapat nandito lang siya. 0.25. Ito, alert na to. 1 hanggang 8. Those are toxic na. So, for example, ito ngayon, nasa light. Mukhang nasa light naman siya. 0.25 siya. So, nasa safe side tayo. It's either dito or dito. Or yan. Okay, yan. Nag-lighter pa siya. 0. So, this is safe. The water is safe. So, yun yung basic lang na test kits na kailangan natin dito. Ayun lang, sir. Other than that, wala naman na. Yun ay pinaka-importante. Yes, yun yung importante. Sige. Paulo, mare-recommend mo ba itong ganitong klaseng business? Actually, yes. Marirecommend ko yung business. Number 1 kasi, profitable talaga siya. Second, hindi mo naman kailangan ng big space. Kahit sa garahe mo. Small space. Okay ka. Kasi yung setup natin is stackable eh. So, kahit one side ka lang, pwedeng pataas. Tapos, hindi siya mahal sa kuryente. Kasi yung mga equipment to be used naman pwede mong kontrolin. Kung ano yung wattage na kailangan mo. Pangalawa, less yung gasto sa manpower kasi you yourself can do it. So like 30 minutes sa morning, 30 minutes in the afternoon, sufficient na kasi siya. Para ma-cover everything.
So, kung gusto nilang pumasok sa business na to, well, high cost at first. Yung ROI, maganda naman. In a year, less than a year, okay ka. Basta you follow the system less lang. than a year. Yeah, the maximum is 13 months, 14 months. Kasi may client kami, nakuha niya ng 9 months. Eh. Pero yung 9 months siguro talagang he sees to it na hindi siya nawawalan ng Yes. Yun ng yung lagi ko crabs. sinasabi na Oo. you make sure na yung system mo laging puno. Kasi the moment na meron kang bakante dyan, talo ka na sa Sayang. sayang yung oras eh. Kasi Oras. lahat sila sabay-sabay eh. Di ba? The same yung labor, the same yung Yes. lahat. Oo. Yes. Number 1, manpower, mababa. Mm. Yung food, mababa. Mm. Yung kuryente, sa bahay, magkano lang. Mm. So, wala masyado. Talagang value lang nung setup at first, yung mahal. Okay. So the setup is how much yung lumalabas? The first 100 boxes, it ranges around 180,000 to 210,000. Okay. Okay? So, that's for the 100 boxes, which you can convert, add up hanggang 200. Later on. Yes. While ongoing na yung operations Yes. mo. Yes. Habang nasasanay ka. Yes. Oo. And yun yung sa system. But what about the initial crabs na alagaan niya? So the initial crabs na alagaan mo, for example, the lowest that we can get, yung nakukuha dito namin sa farm is 350 pesos per kilo of crab. Ay, yung kilo ng crab. So assuming na 100 boxes meron ka, yung regular is 3 pieces per kilo. So that's around mga 30 kilos. Okay. So 30 kilos, so 3 times 3, 9. So mga 9,000, 10,000 pesos. Kompleto na yung 12,000. Okay, ganun. So just, ayun yan, lagi namin sinasabi, dapat tama lang kung sino yung yung farm partner mo. Yes. Kung sino yung supplier mo. Para we make sure yung quality na kukunin mo is maganda, yung hindi patayin. And fresh harvest siya. Yeah. So eventually, pag nakita mo naman na na-experience mo is okay yung water parameters mo, yung level mo tama lahat, tapos namamatay yung crabs. Source na yung problema. Source na yung problema mo. So in 2 weeks to 3 weeks? Yeah, 2 weeks? the minimum is 15 days. 15 days. 15 days. Up to 30 days. Yeah. It always depends on the size. So posibleng yung initial stocks mo ubos na by 30 days. Yes. Tama? Yeah. 15 to 30 ubos na 'yon. 2 days before dapat 2 days before ka halimbawa 28 day nag-order ka na. Para sakto pag out mo ng pag out mo, madyan salang ulit. ka na. Ganun lang naman siya. So palit-palit lang naman 'yan. So posibleng every 15 days yan kasi yung may mga 15 days harvest, may 30 days ganyan. So more or less malalaman mo na ilan bakante mo eh. So may estimate mo na rin kung ilan ang orderin mo. Basta sa regular yung regular na selling kasi ng per kilo is 3 pieces per kilo. Yun yung regular sa labas. Okay. Kasi minsan may order ng 1 kilo, 4 pieces, pero the regular is 3. Okay. So, for example, binili mo siya ng 450 pesos per kilo. Pag in-out mo na yung meals nun, that's 1,100 per kilo na. Males pa lang pinag-uusapan natin. What more kung females? Yung females, it's 1,550 per kilo. So, ganun pala. Pati dun sa source, per kilo rin ang labanan. Yes. Ang bentahan mo naman din, per kilo din. Oo. So, kumbaga, sa kanila, wala rin silang talo. Times how much? Times 2, times 3? 3. Times 3. 3 to 4. Ganyan, 3 to 4. To 4? Yeah. Kasi 350 mo kinuha, it's bebenta mo ng 1,550. Oh, that's 5. Okay. Di ba? So, good, profitable siya. So, kung ganon, kung times 3, times 4, yung lahat ng gastusin mo doon sa pag-aalaga mo, pagbili ng stocks up to yung pakain mo for the next 2 weeks. Yung expenses, you mean? Expenses mo. Operational expenses yung mo. OPEX mo, for example, yung kuryente mo, mga around, pagpalagay mo na mga 100 boxes, it's 1,000. Yung food mo for the 500, 1,500. Kung may tao ka na nandito lang, siguro 30 minutes, baka pwede mo nabigyan 3,000 sa isang buwan yun eh. Or kung ikaw, wala. Yung crabs mo, 9,000 for 100 boxes. Kung pagpalagay mo na, ma-estimate mo, 18,000. Let's say, 15 to 18,000 ka ang OPEX mo. Wow. Oh, that's for 100.
2 cycles ka. Mm. Oh, di ba? So, magkano din yung kikitain mo din doon? Ang tanong, yung mag-start ng ganitong system, tatanungin niya, saan kung magbebenta? Well, tulad ng sinasabi ko, they have their options. Tinuturo namin kung saan possible sila magbenta. Okay. Una pa lang, number 1, check mo na yung kapitbahay mo eh. Yun pa lang eh. Yun pa lang, kapitbahay mo pa lang. Pangalawa, kaibigan. Pangatlo, kamag-anak. Pang-apat, online. Laging online. Online. Basta competitive yung price mo eh. Kumbaga, kung ito yung buying price ni exporter, Lower ka konti. bababa ka lang ng konti. Makukuha na ka. Online, madami online eh. Madami naghahanap online. So, tulad ko, ginagawa ko, within our area, ubos na. Pag di mo maubos, doon ako papasok sa Facebook yung sponsored ad. Okay. So, nagba-budget lang naman, 2,000, 3,000. Sulit pa rin yun. Sulit pa din yun. Covered ko pa din yun. Delivery, may lalamove naman. So, wala. I mean, lahat kaya naman. So, pwede mo ipa-deliver, pwedeng options, yung buyer papuntahin mo. Yes. Like what you're doing. What we're doing here, every weekend, what we can harvest, we harvest. Okay? Pag lalagay na namin doon sa tub, pupunta sila dito, sila napipili, sila magtitimbang. Then, they will pay us. Ganun lang. At least, makikita nila, kaya sila pupunta dito, lalo yung mga old, yung mga gusto nila nakikita yun. May farm, nakikita nila, ito, ako nag-harvest nito. Ako namili nito. Tsaka malinis, di ba? Okay. Makikita nila, paano tinali, lahat. Okay. Paulo, so, given that, no, na malaki, nakita mo yung potential, malaki, maganda, nagawa mo lahat ng setup, ng system, di ba? Alam mo na lahat yung problema, paano mo siya para maiwasan, para kumita ka. Ano ang future nito? Are you going to expand? Gaano kalaki yung plano Expansion mo? kami. Expansion ako. So, target namin for the next, I think hanggang next year, target namin to double this up to 1,000. So, we have 330. So, target namin mga 700 up to 1,000. 700 to 1,000. Yeah. Yun target namin. Yeah. Imagine niyo po gagaya sa namin ni Paulo kanina, yung 500 pa lang, that's equivalent to 1 hectare farm. Yeah. So yung 1,000, 2 hectares farm. Ito lang yung space. No, ito times 2 mo lang dito. Times 3. Let's say times 3. Times 3. So 45 square meters. Yeah. 45 Pwede pa rin sa meters. bahay. Diba? Sa backyard, pwede pa din. Backyard, pwede pa din. Ayan. So yun yung namin, yun yung sinasabi namin na kahit backyard okay lang. Kung wala man pambili ng ganito, they can also opt na kumuha ng mag-DIY. Pwede rin. Pwede rin. Yung yung lalagyan na ng water, cut lang nila yan, tapos tubuhan na nila. So Paulo, aside from yung gustong kumain na bibili sa'yo, yung mga interested na mag-start, ano ang services na pwede na lang makuha sa'yo? Actually, we can provide the setup to them. The setup mismo? Yeah, the whole setup to them. We can provide the boxes. We have also the boxes. Ngayon, ang number 1 question kasi na lagi ko natatanong, paano yan sir, malayo ako sa dagat? Kung malayo sa dagat, lagi yung sinasagot, hindi problema ang tubig. Basta siguraduhin mo lang may tubig sa bahay mo, doon sa lugar mo. Kasi yung salt, kami na magdadala sa'yo. So, meron din po kami nun. Kompleto na. Kompleto naman na po. So, yung training, actually, it's not just a training. So, ang tinetrain namin dito is yung staff. I let our staff go to your place, tapos ititrain sila in a daily basis. Or, gagawin yun, yung staff mo, papuntahin mo sa amin, isang linggo siya dito, mag-trainingin namin yun. Yung staff Uwi na niya yung skill pag uwi. Yeah. We also conduct private classes and consultancy kasi din dito. Okay. Tuwing kailan yan? Actually, yung class namin kasi, it depends sa schedule ng kliyente. Oh, Kasi, okay. number 1, kasi it's, naman siya, pwedeng remote. Kasi, yung theory, pwedeng online eh. Yung day 2 dito na. Hindi pwedeng hindi niya attenan yung day 2 kasi kailangan niya matutunan lahat. Makikita niya talaga. So, isa-schedule niya. So, everyday, meron naman din kami halos lahat na class naman dito. Okay, Paulo. Yung mga interested,
paano to keep in touch with you? Yeah, you can follow us dun sa Facebook page namin, yung Villa Orbe Farms. My number is 0916-675-8108. So you can message me if you're interested for the consultancy, to provide the boxes or to provide the setup mismo. So makakarry natin yan. Huwag niyo problemahin yung tubig. Tulad nga sinasabi ko, kami na po magdadala ng asin sa inyo. Ayan, so for those interested, Paulo, bigay mo yung pinaka-importante talaga for them to succeed in this kind of business. Yeah. For you to succeed in this venture, number one lang talaga, yung sipag. I mean, ang number one kasi nating main issue dito is yung supply. Okay. So ngayon, para magkaroon ng supply, hindi tayo pwedeng nakaupo lang sa bahay at maghahanap online. Puntahan natin yung farm, yung mga possible, may mga fish ponds. At tayo makipag-usap sa kanila, build a relationship para tayo nakukuha sa kanila ng mga rejected crabs nila na pwedeng ilagay sa setup. So kasi pagka online, madami yan. Pero we don't know kung quality ba siya o hindi. Baka eventually, after 2 days, patay na. Lugi ka kagad. Yan pa lang. Talo na ka. Yun yung talo ka na kagad. Yun yung number one na kalaban lang nito. Huwag i-shortcut yung source. Kailangan talagang mag-source. Kasi ano lang naman tayo just follow the system. You'll never go wrong. Alright. Paulo, thank you so much. Sige, sir. Gusto ko lang makita yung the rest of the farm. Sige, sir. Kakayanin pa natin. Sige. Nagpapakulan ng payong. Medyo maputik lang. Ang malusog yung dragon fruit nyo. Yes, sir. Hindi ko tinitipid sa ano yan? Sa abono? Oo. Yung basta kada harvester namin, may kapalit ka agad na abono. Kala ko may ano pala. Dito lang kami, sir, naglelechon. Every week? Every Sunday, every weekend po. Every weekend? Opo. Usually, nakakaano kami, sir, mga 4. Oo? Mababa na, sir, yung 2 sa isang araw. Butit hindi nauubos yung stocks mo. Ano, sir? Hindi nauubos yung stocks mo. Pagka naubos, sir, may kinukunan ako na kliyente namin. Meron ka rin. Ito, sir. Laki. Yung galing Iowa. Social yung pig, galing Amerika. Ito yung mga piglets namin na for iba. Ang dami. Ilang days na ito mga to? 30. Kaka-win lang. So ito pa, sir. Magandang business. Magandang business. Kahit yung breeder pa lang mahal na. Ito, mas malaki Ito pa. ito. Yes. So, biik pa lang, kita na rin. Ito, benta ko dito is 25,000 first 10 kilos. Oh? Magkano yung isang lechon? For breeder to? For breeders to. For breeders. Oh. Ito yung mga lechonin namin. Ayan. Kaya ka nagtanim nito, no? Para sa lechon mo. Opo. Tanglad. Ito for lechon yan. ito yung hindi pumasa sa sa breeding. Yes. Ganda ng kulungan mo. Tsaka walang amoy. Ito yung 2 bagong dumating namin na import. 5 months lang yata yan. Galang Iowa rin to. Ito, Texas to. Oo. Ganda, no?
I have white, isa. Bigay sa akin ng PIC. PIC? Yeah. Malakas ka kay PIC. Sakto lang. Sabi ko sir sa inyo, nagtatrabaho ako ng libre. Kamukha ni Jay, no? Ha? Yung aso namin. Ito yung marami breeder pa rito. area namin, sir. Ito yung breeding area namin. Ayan, punong-puno yan. Oh, wow. Dito, sir, walang amoy. Ilang tao dito? Bali, toka-toka sila, tag-iisa. Isa-isa. Mabilis lang naman yan. So, na yun. Ito, anak niya yung mga bagong windon. Kaya payat pa. Sa'yo ang bahay nila. Butit hindi ka na-apekto ng AS eh. Wala akong katabi. Ayan po. Galing. Doon ko lalagay sa pinakababa yung cattle sa susunod. Diyan naman. Oo. Mahaba pa to. Mahaba pa po yan. So pahaba yung property. Yes. Kaya maganda yung lupa, pahaba. Kailan pupunta sa Arnel? See? Sa Arnel. Okay, mag-message ngayon. Pag-start pa nga lang mag-message doon sa mga ano ngayon eh. Kasi para first day ng work eh. Kakawate. Kaya kakabate. Hingi ako ng dahon. Kuha kasi. Doon, meron pa doon. Doon na lang. Meron din yan kung gusto mo kumuha ka na dyan. Doon Papakuha na lang. tayo, sir. Para saan? Sa dogs ko? Oo. Pampaligo? Papakuluan? Oo. Pinanliligo nila. Effective. Oo, totoo. Sa mangge. Oo. Wala silang galis-galis. Maganda yung coat nila. Paano mo naisip ang kurubuta? Actually, sir, nagsimula ako sa goats. Oh. Diba, bower? Oh. I have here around 25 bowers. Oh. Galing Australia pa yun. Oh. Nainip ako. Matagal. Ang tagal! Binenta ko. Pagkabenta ko, bili ako nito. Nag-start muna ako pala nung yung mga baboy na, yung mga crossbreed lang. Muna. Oo. So, parang naiinis ako. Sabi ko, ba't ganun? Parang pucho-pucho. Yung parang kumbaga sa chapsuy. Naiinis ako, sabi ko, tapos nakilala ko ayun nga, sina Bobby. Oh. Doon na nag-try akong kumuha. Binigyan ako ng magandang presyo. Okay. Hilig mo talaga farming? Hindi naman. Mahilig sa hayop, pero ano na lang din. Ayun sir, meron akong layer, maliliit. Ilang piraso lang? 49? Yung pang Kaya pala lang. may mga eggs doon kanina. Pang daily lang namin sa bahay, ganun. Pag may pang almusal dito. Oo. Pwede na isara, no? On a regular day, malamig ba rito? Opo, malamig. Sira. Gaano kalalim yan? Hanggang dito ko po. Okay. Ako talaga matira, sir.
Anong kinakain nila? Feeds po. Feeds din. Binibilan po ni Sir ng feeds din sa ano. Feeds sa malapit po may tamakan. Tapos, tela lang, ano lang yan? Itong... Swimming pool po ng kanya kasi. Yung swimming pool, ginawang ano, palaisdaan. Opo. Koi kasi ito dati, hindi ubra yung koi. Yan, nagbutik lang tilapia. Gano'ng kadaming tilapia yan? Nasa 300 dito eh. Dalawang hulog namin. Maganda ah. Yung system niyan, sir, parang ganun din. Oo. Extensive, sir, yan. Wala mo kung... Hoy, laki niyan! Huwag yung koi ko! Koy, Extensive yan. Wala nyo ilan ang kasyang tilapia dyan. sabi niya 300 na yung laman. More than that. Nag-600 pa kami dyan. Wala na. Butit lalaki siya pag ganun kadami. Oh, extensive nga. Yun yung sinasabi namin. Kahit maliit siya, pero makikita may confined. Tingnan mo yung dissolved oxygen niya. Hindi bitin. Kung yung crabs, mas mataas yung ammonia level na compared dito. Sabi ko baka huwag yung Kakayanan. Tapos ginawa ko, binomba ko lang yung K1, yung biological filter niya. Binomba ko dito. Doon sa mga drums. Kaya, ayun, kinaya naman. Bago yung maliliit na yan, naghulog kami dyan, mga 1,500. Maliliit. Baka hindi ko naman alam na kinakain pala nila. Oo, kakainin niya. Kaya naubos. Nauubos. Hindi ko naman alam, di nila sinabi sa akin. Ako, yun yung sinasabi siya minsan. Bili ako ng bili. Oo. Hindi ko pala alam na gano'n yung magiging setup. Kasi nga wala naman akong yung knowledge na nyo. Parang yung knowledge na alam ko, dahil yung experience na. Maggaganto ka ng pond. Ang iniisip ko is yung layer sa taas, layer chicken sa taas, tilapia sa ilalim. Pero ano yun, hindi po pwedeng ganyan. Dapat earthen pond. Earthen pond yun. Kasi hindi naman niya kakainin yung tae na direkta eh. Diba? Kailangan mo na ano yun, Hindi, mag-convert hindi yata tae ang kinakain doon. Ang sinasabi lang nila doon, yung tapon ng manok na feeds, yun yung kinakain. Yun yung kinakain. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.